Nag-MC, siya nag-recognize ng mga first time, ikaw nag-special, sino magpipreach? Kala mo kick the pulpit. All right, that's good, brother. You know, we're glad in the house of God. We are glad that we belong to God's family. Amen. Yeah. Panalangin nyo na lagi maliwanag ang aking boses sa inyo mga kapatid. Kasi useless ang pagsasalita ko rito kung hindi maliwanag sa inyo. Okay? Alright, shall we all stand please and turn your Bibles in the book of 2 Timothy. 2 Timothy chapter 2. We'll begin reading from verse number 1 down to verse number 6. Okay? Alam mo, sabi ko kay Brother Roy, yung grupo ng mga girls, sila yung mga mabibilis ang bibig. Yeah. Kaya kinanta niya na naman nila, mabilis na naman eh. Pero ang grabing bilis talaga yung kinanta nila yung hindi na ako naintindihan. Yeah. Halos hindi mo na maintindihan, pero maliwanag eh. Ano? It's still been God. All right. 2 Timothy chapter 2, beginning from verse number 1. 2 Timothy chapter 2, verse number 1. If you are with me, say aloud, amen. All right. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. You see, in verse number 2, mga kapatid, makikita nyo yung pagpapaalala ni Paul kay Timothy. By the way, this is a personal letter, okay, of the Apostle Paul to Timothy, his son in the faith. All right? Now, in verse number 2, the Apostle Paul gave importance to the words, the message that he gave to Timothy, and the training that Timothy got from the Apostle Paul. Okay? Why? Bakit binigyan ng halaga ni Paul ito mga kapatid? Because in verse number 2, sabi niya, itong tinuturuan mo, make them able to teach others also. You see, you need to give them what they need to make them able to teach others also. See that? Nakita niyo mga kapatid, kaya guguhitan niyo po yan para mabigyan niyo po ng importansya. Alright? Halaga. Alright, verse number 3. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No one that warreth entangled himself with the affairs of this life. In verse number 3, pinapakita ni Paul na merong literal na labanan. It's a warfare, mga kapatid. At ang ipinaglalaban ni Paul ay yung buhay ng mga, ang sinasabi ni Paul na dapat ipaglaban ay yung buhay ng mga tao na tinuturuan po nila. Okay? That was the time of the Apostle Paul. You see, alam naman po natin ang kalaban nito nung araw mga kapatid, yung hindi hindi sila maniwala sa Diyos. All right? Look in verse number 4. No one that warreth entangled himself with the affairs of this life. You see, the affairs of this life is a part of the warfare. You see, bahagi po yan ng labanan mga kapatid. And that's, sabi ni Paul, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Verse number 5. And if a man also strive for mastery, notice the word strive, for mastery. You should strive. You have to work on it and work for it. You see, tinatrabaho po talaga yan. Strive for masteries. Yet is he not crowned, except he strive lawfully. See? So, strive lawfully, strive according
accordingly, strive according to the training of the Apostle Paul. You see, dapat doon sila mag-i-strive, not outside, kapatid. Alright? So mamaya, kaya ko sinasabi na po ito sa inyo para makita nyo mamaya yung application po nito. Alright? Now, verse number 6, the husbandman that laboreth must be first partaker of the fruits. You see that? There is a fruit, kapatid, or there are fruits when one labor for it. Alright? So, hindi sigurado, mga kapatid, ang fruits. Kaya lang, bago lumabas ang fruits, kinakailangang may labor. So, without labor, no fruits. You see, natandaan natin, ang kagandahan nito, ang blessing nito, mga kapatid, ay yung nag-labor, ang sabi ni Paul, ay partaker ng fruits. Pero tandaan natin, kung walang labor, walang fruits. Alright? So I'll talk to you about mission tonight. You see, samantalang kasama po natin ngayon ang ating mga mission churches, mga kapatid, ay every last Sunday of the month, sikapin ko na ako'y magsasalita lagi about missions. Okay? Let's bow our heads for prayer. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aming binasa. Pagpalain niyo po at patuloy niyo ipagkaloob sa akin ng wisdom, Panginoon, kung paano po ako makatulong maging pagpapala sa mga anak po ninyo na patungkol po, Panginoon, sa gawain po, Panginoon. At kung paano po kami magiging effective sa field, Panginoon. Please, O God, make me a blessing to your people tonight. Let your people hear, O God, sa church na ito, ay ma-orient po sila ng mga bagay na patungkol sa gawain. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right. Thank you. You may be seated in the presence of our God. All right. Find your place and everybody pay attention dito, mga kapatid. All right. So, pinakita ko lamang po sa inyo yung mga highlights, yung mga bagay or mga bahagi ng verse natin na dapat po natin bigyan ng pansin. Ano? Kaya ko po binibigay po ito sa inyo, mga kapatid, para sabi ko nga po sa inyo, pag nabasa nyo, meron na kaagad kayong idea. Di po ba? Maganda, di ba? Nakikinig po ba kayo, mga kapatid? Now listen, sa church po na ito, alam niyo po, mga kapatid, ayoko ng mga tao po rito, ayoko ng mga members dito, na ignorante po kayo patungkol sa gawain ng church. Alright? Gusto ko po, may kinalaman, alam niyo po kung ano ang ibig sabihin ng church. You see, ako'y nagpapasalamat. Maganda yung sinabi ni Jeniel kanina, mga kapatid. Ang sabi niya, kailangan niya ng simbahan na katulad nito. So anong meron dito sa church na sinabi niyang kailangan niya ito? So there must be something, lalong-lalo na sa mga churches ngayon, kasama po natin ang mga churches ngayon, bawat simbahan natin ngayong gabi, dapat meron tayo, nandiyan ngayon kung ilang churches ang kasama po natin, meron tayong taglay-taglay sa ating simbahan na masasabi natin na matutugunan ang pangangailangan ng hungry soul. Alright? Na hungry soul. Kinakailangan, you know, alam nyo, mga kapatid, if you are going to go back, if you will go back to the Old Testament, the first city was dreamed. The first man who dreamed the first city is a murderer. You understand what I'm saying? You remember Cain? You study the Old Testament, you study the book of Genesis. The first man who dreamed the first city was a murderer. And you understand kung paano po, mga kapatid, ma-orient yung mga tao. Magigising ang mga tao sa isang community na nilikha ng isang hindi maayos na kaisipan. You understand? So kaya nga, mga kapatid, ang kalaban po natin, ang kalaban ng simbahan is the culture. You see, yung kultura po ng tao. Remember, in the book of Acts, sa New Testament na po, mga kapatid,
ang sigaw ng mga tao doon na sinasabihan na ang kanilang tinutukoy ay yung mga disciples, mga apostles and disciples ng Panginoong Jesucristo. Ano sabi nila? You are turning our cities you're turning the world upside down. You're turning our community. You're turning our city upside down. You see that? You're bringing us a new doctrine. You see that? So, ang purpose ng church. Remember, the Great Commission, kapatid, mapakaliwanag. Okay? Preach the word, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost, and then teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. You see? So ito ho ang gustong mangyari ng Panginoon. I-turn talaga yung word, kapatid. Kasi alam naman po natin na ang tao, mga kapatid, ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang kawangis. Pero noong nagkasala si Adan at si Eva, lahat na ng ginagawa ng tao, mga kapatid, ay nanggaling na po kay Adan at kay Eva at hindi na ho sa imahe ng Diyos. You see? So lahat pong ito ay kinakailangang mabago, mga kapatid. Kaya nga po ang role ng church ay i-turn ang lahat ng ito. Ang ginamit ng Diyos, ang institution na ginamit ng Diyos ay ang iglesia, mga kapatid. So, naunawaan nyo kung paano ho ipipihit ng Diyos at ibabalik ng Diyos ang kawangis o ang image ng Diyos sa bawat nilalang, mga kapatid, sa bawat tao. Now, so here is in the Old Testament, kapatid. Ang gusto ko makita nyo ngayon, yung kahalagahan po ng training, yung kahalagahan ng training na nakukuha po natin sa church. You see, kaya nga po, lagi ko po sinasabi sa inyo, ang makukuha po natin this church is education from the Word. This is a Bible education. Alright? Now, ini-educate tayo ng salita ng Diyos. Listen to me now. Christians should not be ignorant of the Bible. We should not be ignorant of the Bible. You see, dapat ito ho yung guidelines natin sa kingdom natin. You see, kapatid, tandaan po natin na ang kailangan po natin dito ay ma-educate tayo ng mabuti sa salita ng Diyos. Maging maliwanag sa atin ang papel natin bilang isang Kristiyano, ang lahat ng gawain natin bilang isang Kristiyano. Now, ang mahalaga po rito, kaya nga po ang kailangan natin ay institution na magtuturo ng salita ng Diyos. Purong salita ng Diyos without compromise. Alright? And that is the church that Jesus Christ built. Alright? So tandaan nyo, lagi sa Old Testament merong community. We call it in the wilderness. It is the church in the wilderness. And then bago man po yan, mga kapatid, secluded yung grupo po ng mga Israelites na yun po ang laging dinidil ng Panginoon. So lagi hong may community. And the purpose of the Jews is to influence the Gentiles. You see? But kaya nga po nagagalit ang Diyos sa kanila sapagkat hindi po nila pinapapilan ang dapat po nila papilan. Sa halip na maging example at makaturo po sila sa mga Gentiles, ang ginagawa po ng mga Hudyo, sila ang naiimpluwensyahan ng Gentiles. You see that? That's always the case, mga kapatid. Kaya hindi po natutuwa ang Diyos, kaya pinapanish sila ng Diyos. Now, let's go to this passage right here, kapatid. Now, ang sabi ng Panginoon dito, sabi ni Paul kay Timothy, kapatid, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in thee." You see, now, kailangan po natin ang isang Kristiyano, strong Christian, na mag-i-impluensya at gagamitin ng Panginoon para mag-impluensya sa iba. Notice what the Bible says, and the things, saan natin kukunin yung strength? Saan natin kukunin yung power? Kinukuha po natin yan sa natutunan natin. Alright? So, as far as mission is concerned, kapatid, tandaan niyo po, walang mission kung walang missionary. Magkasama po lagi yan. Alright? Walang mission kung walang missionary. Kaya ang pinagtitibay dito ni Paul, mga kapatid, ay ang missionary. You see, sabi niya si Timothy, sabi niya, be strong. And then,
he reminded Timothy of the things that he learned from the Apostle Paul. Ano po yun? Sabi niya, the things that thou hast heard of me among many witnesses. Okay? Be strong with that. Okay? Now, manatili ka dyan sa narinig mo sa akin. You see, in other words, kapatid, first thing na makikita natin dito, na ang missionary ay kinakailangan magkaroon ng proper training. It is important that a missionary must have a proper training to possess yung ability to teach others also. You see, did you get that? All right, yung missionary, kapatid, ay kinakailangan may proper training po talaga siya. Hindi po yun bara-bara, kapatid. Upang magtaglay po siya, mga kapatid, ng ability na makapagturo ng ibang tao. You see, ang gawain ng Panginoon ay hindi po natatanggap ng isa at tumitigil sa isa na yun ho ang tumanggap ng katuruan. No, hindi ho. Tandaan po natin, pinapasa po natin yan. Yan ho ang katuruan. You go back to the Great Commission, yun po ang makukuha po natin sa Matthew chapter 28. You see, so yung cycle, kapatid. Kaya nga po, ang missionary, dapat meron siyang ability na magturo upang maipasa niya ang katuruan sa iba. You see, yan po ang kailangan. Kaya kailangan ng proper training, kapatid. Sabi ng iba, nagpapastor, kahit naman hindi ka mag-aral sa Bible school, ay pwede ka magpastor. Naniniwala naman na po ako doon. Pero kinakailangan po natin ng mga teachers, ng mga missionaries na mayroong proper training upang makapagturo po siya ng iba. You see, kasi mamaya sasabihin ko po sa iyo kung gaano pakahalaga niyan. So yan muna ho sinasabi ni Paul dito kay Timothy, because the reason why you need to commit yourself, okay, be faithful to what you have heard, because you are going to teach others also. You see, hindi yan mananatili sa iyo. Kaya kinakailangan sanayin mo ang sarili mo na maging matapat ka. Huwag kang maging passive sa training mo. You see, alam niyo mga kapatid, the same thing sa aspect ng pamilya, kapatid. Kaya seryosohin niyo kayong mga bata pa ngayon na wala pa kayong asawa. Bakit? Kasi gagawin niyo rin yan pag may asawa na kayo at may anak na kayo. Kung ano ang nakikita niyo ngayon sa magulang ninyo, ingatan niyo ng mabuti sapagkat yan din ang gagawin ninyo pag nagkaroon na rin kayo ng pamilya. You understand? Same thing sa mission, kapatid. Kaya yung mga under-training, sinasabi ko po ito sa lahat ng lumabas dito, makikita nyo kung gaano kayo kaseryoso sa training nyo pag nasa labas na kayo. You see, makikita nyo yan. Kung dinaya ninyo ang training nyo rito, mahihirapan kayo sa labas. Kaya mas maganda pa na naghirap kayo sa training ninyo para maging magaan yung nasa labas. Alright? Now, so makikita po natin dito, mabuti, sabi ni Paul kay Timothy, You need to be faithful to what you heard, to what you have heard. Be faithful. Commit yourself to be faithful. All right? Bakit? That ye may be able to teach others also. Nakikita niyo, kapatid, ang ability na makapagturo ka ng iba ay nakasalalay sa katapatan mo sa training kung paano mo tinatanggap ang training mo dito. Alright? Kaya nga po dito sa church nito, sinasabi ko lagi dyan, sa mga gustong mag-mission. Alam nyo, minsan mga kapatid, nakikita nyo, may mga kapatiran tayong, bahala sila. Sabi naman nila, ayos naman sila. Pero may mga nagpapakilala mga pastor-pastor sa labas, sa mga galing dito mga kapatid. Nagpapakilala talaga sila as in pastor. Without leaving a good record in this church. Gusto mo na rin pala magpastor, hindi mo pa inayos yung buhay mo rito. Paano ka magpapastor sa labas kung hindi mo nga inayos ang buhay mo rito? See? Now, ngayon, nagpapastor-pastoran sila sa labas. Nagpapakilalang pastor-pastor sila. Gusto na rin palang tawagin pastor, hindi pa inayos yung buhay nila rito. You see that? Now, I'm saying, kapatid, hindi ko sinasabi ito sapagkat akong pastor dito, akong trainer dito. But, yan ang magandang attitude, kapatid. Kung gusto nyo magpastor sa labas, ayusin nyo. This is the best place for training. You see that? Now, so sabi ni Paul,
alam mo, ang concern ngayon ni Paul ay hindi lamang kay Timothy. Kasi si Timothy ay nakarinig na. Sinasabihan lamang ni Paul si Timothy na maging tapat ka lang. Commit to faithfulness. You see that? So, a missionary must be committed to faithfulness. Saan faithfulness? Sa natutunan niya sa kanyang training. Are you getting the point? Kapatid, ano man ang gusto niyo mangyari, this is a good principle sa sino mang may gusto mangyari, magandang mangyari sa buhay nila. Kapag ka merong training, seryosuhin po ninyo. Kasi una sa lahat, for example, sa mga young people dito ngayon, if you are a young man, alright, young woman, alright, magpapamilya kayo, anong gusto nyo mangyari? Anong klaseng pamilya ang gusto nyo erase? Alright, nakaset na yan sa mind nyo, sapagkat ito ang pamilya na gusto kong erase, gusto kong itayo. Alright, magkakaroon ako ng magandang training. Same thing sa mga gustong magpastor, gustong mag-mission. Alright, anong klaseng simbahan ang gusto kong itayo? Kapatid, bagamat sinabi doon, napaka-shortcut yung Great Commission na yon. Anong sabi? Teach all nations. Go ye into all the world and teach all nations. And baptizing them. That's not in details, kapatid. Kumbaga sa news, that is the headlines. But not in details. You see, baptizing them. Bakit sinasabi ko po headlines at hindi detalyado? Kapatid, kasi teach, you have to go, you have to preach, but you have to study what to preach. Okay? Now, pero dito muna, sinasabi muna ni Paul, hindi na sinabi ni Paul yung details ng mga dapat, kung saan dapat maging faithful si Paul at si Timothy, pero sinasabi niya kay Timothy, tignan mo, dapat mag-commit ka. I-commit mo yung sarili mo na magiging faithful ka rito. Alright? And Paul mentioned also about masteries. You see, drop down to verse number 5. Sabi ni Paul, if a man also strive for masteries, yet is he not crowned except he strive lawfully. So, makikita niyo kapatid, na talagang nag-i-strive siya, nagtatrabaho talaga siya, nagsisikap siya, na maging na manatili at sundin kung ano ang training niya na natutunan niya sa training, kapatid. Naunawaan niyo yun? Kung ano ang natutunan, kapatid, dahil kung sabihin sa inyo, hindi sapagkat natuto na kayo, maluwag na ang lahat. No, you still have to strive habang ina-apply mo yung natutunan mo. You still have to strive. You still have to work on it. Work for it. You see, trabahuin mo talaga na mabuti yan. Hindi po pwede, hindi sapagkat alam ko na to, ay salamat. Kaya nga yung mga nag-aaral, akala nila pag nakatapos nila sa Bible School, ay salamat, itsahan na ng mga sombrero, ay salamat, wala ng quiz, wala ng exam, akala nyo tapos na lahat, nag-aral na kayo, hindi na kayo mag-check ng notes ninyo. Now it's time to practice what you have learned. And listen, in practicing, it requires faithfulness. And faithfulness is being practiced kung saan mahirap, kapatid. Ang tanong, pag nahirapan ka ba, magrereklamo ka na lang, maghahanap ka ng excuses, maghahanap ka ng paraan para unawain ka ng tao kahit na hindi kami magandang resulta? Is that what you are talking about? No, sir. Sa panahon ng kahirapan, yan ang sinasabi ni Paul, be faithful. Apply what you have learned. Pagka mahirap, kapatid, alam nyo ang temptation, parang hindi tama, parang hindi applicable yung natutunan mo. Satan will convince you that you are doing the wrong thing. But listen, Paul said, commit to faithfulness. Commit that whether it's in a hard time, in hardship, do what is right. Kailanman po, mga kapatid, hindi na walang lugar ang tama. Kailanman hindi naging mali ang tama. Kahit na sa panahon ng kahirapan, kahit na sa isang mahirap na lugar, kahit na nasa lugar na hindi katanggap-tanggap ang salita ng Diyos, ang makabutihan, ang tama ay laging tama. You understand that? I hope you're getting the point. Kaya sabi ni Paul, strive lawfully. Strive accordingly. Strive according to what you have learned, what you have heard. See that?
Now, do you understand, young people? Sana, I'm trying to give you two faces or two sides na mensaheng ito. Pagdating sa eskwelahan, pag nakita mo na yung kultura ng mga kabataan, yung naririnig nyo sa church, parang sasabihin nyo, hindi applicable yun dito. Parang mapapahiya ka at ma-out of place ka sapagkat kakaiba yung kultura mo sa kultura ng karamihan doon sa eskwelahan. Pero nais ko sabihin sa inyo, kailanman hindi na walang visa na out of place ang katotohanan, ang tama na natutunan ninyo sa inyong mga magulang. What is right is always right. Kahit saan mo dalhin yan, it is always right. Huwag yung kumbinsin, huwag yung pentulutan na makumbinsi kayo ng mundo na ang tama ay nagiging mali pag nasa grupo na ng mga mali. Kahit iisang tama lamang sa grupo ng 100 kabataan, ang tama ay mananatiling tama. At ang sabi ni Paul, ang kailangan mo lamang is to commit yourself to faithfulness. Strive lawfully. So, nakita niyo mo kung paano binaba ni Paul. At sabi niya, alright, kinakalam, strive for masteries. Ito yung alam mo, alright, keep going, paulit-ulit, masterin mo yan. Napakaganda mga kapatid ko, ang namamaster natin, yung kabutihan. Ang namamaster natin, yung pagsunod sa magulang. Paggalang sa mga matatanda. Pagmamahal sa salita ng Diyos. Likewise sa mga missionary, ma-develop sa atin, ma-master natin yung ating puso para sa mga unbelievers, yung ating puso sa mga lost souls. You see, there is, you've got to strive for masteries. Strive lawfully. All right? And then he said, endure hardness. Endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Now, kapatid, I don't know, hindi magandang pakinggan sa sundalo na pagka nagsundalo ka, naghahanap ka ng pagkakataon na ma-excuse mo ang sarili mo sa pag-push up, sa pag-exercise, sa pagtakbo, sa pag-jogging, maghahanap ka na lamang ng mga taong medyo, alam mong may impluensya para ma-excuse ka doon sa exercise. You see? Now, hahanapin natin si Commandant. Ayun, tama. Para may experience ito. Hahanapin si Commandant para hindi siya makasama sa drill. Kapatid, yung drill ay kabahagyan ng soldiery. Kabahagi po yan ng pagbuhay sundalo. You see that? Now, naalala ko mga kapatid, nung nandun ako kay Brother Greg, akalain mong ibabad niya ako ng pagkatagal-tagal. Sabi ko, ito yung libangan ko naman, bakit ko mamasterin to? Hindi naman talaga ako mag-aaral ng pumutok, ng baril para pumatay ng tao. Hindi naman ho yan. You see, hinanda ko lang yan sa mga magbabackslide dito. But ang ibig ko sabihin, mga kapatid, hindi ko intention na pumatay ng tao. Lahat na lamang pinamamaster sa akin hanggang may feeling na ako na namamaga ako ito. Sabi ko, ano ba itong pinasok ko rito? Ang gusto ko makita rito, gawain ng Panginoon, hindi reigns. Hindi firing reigns. But, pero kung ikaw ay pinasok mo ang isang bagay, kapag ikaw ay, naalala ko sinasabi ni Aristotle, sabi niya, kapag ikaw ay magsasalita, siguraduhin mo kung ikaw ay makikipag-contest pagdating sa, makikipaglaban ka sa contest ng speech, kinakailangan ayusin mo yung mga diction mo, kinakailangan yung pronunciation mo, lahat ng mga bagay na yan. See, yan po yung prinsipyo po, mga kapatid, ng isang talagang manunulat at talagang magaling sa speech, mga kapatid. You see? Now, same thing sa lahat ng larangan po natin. Kung tayo tinawag ng Panginoon sa gawain ng Panginoon, kinakailangan mag-strive po tayo for masteries. And we must strive lawfully. Yan ang kailangan natin.
mamasterin po natin yung gawain. Kinakailangan mag-commit tayo ng katapatan sa anumang hirap dyan sa gawain. Endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Sapagkat walang isang tao na nakikipaggera, na nakikipagkaibigan sa kanyang kagera. Pagka ikay nakikipaglaban sa gera, kalabanin mo yung kalaban mo. Huwag mong kaibiganin yung kalaban mo. Delikado ka. You see, sapagkat maaaring nga, kung iniisip mo na kaya mong lansein yung kalaban mo, tandaan mo, nakatanim niya sa kalaban mo, nakatanim sa kanyang isipan, nakalaban ka. Ano't ano man ang mangyari. You see? Now, here's the thing, kapatid. Lahat ng ito, sabi ni Paul, ay binibigyan niya ng halaga. Bakit? Because the point is, ito ang pinakamahalaga mo, kapatid, that ye may be able to teach others also. That's the point. Hindi magtatapos sa iyo. Ang pinamahalagang point dito is you must possess the ability of a good teacher. You must possess the ability to teach others also. You see, kaya nga po, kapatid, pag pumunta tayo sa field, sinasabi ko po ito lagi, pag pumunta tayo sa field, dapat alam na natin ang gagawin natin. Ito sinasabi ko lagi, mga kapatid, alright? Para meron kayong lahat ng lalabas dito na missionary, una sa lahat, alam niya na siya'y lalabas sa mission field. Alright? Kinakailangang may proper training siya. Kinakailangang mailagay niya na magkaroon na siya ng mindset na siya ay pupunta sa mission field. At sapagkat siya pupunta sa mission field, ready na siya sa kanyang sarili. Alright? Now, paano po ihinahanda yung kanyang sarili? Alright? A missionary must set a goal for his ministry. Alright? Una sa lahat, sabi ko nga sa iyo, kung magtatayo ka ng pamilya, anong klaseng pamilya? You see, di ba yung mga bata, tinatanong natin, anong gusto mo paglaki mo? Yung bata, sumasagot Alright, gusto ko po maging sundalo. Okay, kung gusto mo maging sundalo, anong piniprepare natin sa mga bata? Pinapanood natin sila ng mga ginagawa ng sundalo. You see? Now listen, kapag ka ang bata, mga kapatid, nagsabi sa iyo bilang isang magulang na gusto niya magsundalo, huwag mong bibigyan ng mga equipment ng pagmamanicure. Huwag mong bibigyan ng make-up kit. Kasi, huwag mong laging i-introduce sa kanya ang refrigerators. Lahat, kapatid, ng comfort zone, tatanggalin mo siya. Huwag mo siyang sanayin sa comfort zone. You see, ipiprepare mo ang kanyang mind mula sa emotion patungo ng conviction. Alright? Hindi po pwede maging emotional isang sundalo. Na pagka medyo nasaktan, hindi ka pwede mag-time out pag naubusan ka ng bala. Kayo wala na nga akong bala, putok pa kayo ng putok dyan. Hindi mo pwede sabihin ng kalaban ng ganyan. See that? Now, kinakailangang maging handa ka tungkol sa bagay na yan. I-prepare natin yung bata. Pagka ang bata nagsabing, gusto ko po maging pastor. Alright? Huwag mong papapanoorin lagi ng programa ni Vice Ganda. Ihiwalay mo siya sa kanyang cellphone. See? Now, pababasahin mo siya ng salita ng Diyos araw-araw. You see, now here's the problem, mga kapatid. Nais kong sabihin, nakakalungkot sa mga pastors na ang inyong mga anak ay walang pagmamahal sa gawain na kung saan nandoon kayo. Maraming mga pastors ngayon na pinagmamalaki pa. Yung anak ko, doktor. Yung anak ko, lawyer. Yung anak ko, pilot. Well, kapatid, paano nangyari na siya naging pilot, naging lawyer, naging doktor, na samantalang nasa ministry ka? Yung tatay ay pastor, yung nanay katulong sa gawain, pero yung nanay nasa ibang college, ay yung anak nasa ibang college, at wala sa Bible college. Come on, talk to me if you can. Pastor, kinakailangan i-examine natin ang ating ministry kapag ka ang ating mga anak ay hindi na in love sa gawain na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon.
I say again, kinakailangang i-examine natin, mga pastors, ang ating ministry at ang ating pagmi-minister kapag ka ang ating mga anak ay walang appetite sa gawain ng Panginoon. Oh God, God forbid. Ako hindi po nagmamalaki, but by the grace of God and by the mercies of God, nagpapasalamat ako, mga kapatid, na ang aking dalawang anak na lalaki ay kasama ko sa gawain. And I'm still praying dito sa dalawa kong apo na makasama ko pa ito sa gawain, mga kapatid. Do you understand? Oh yeah. Minsan, I don't know. Kaya nga po, kailangan talaga ang sinasabi ni Paul, na ang sabi ni Paul, commit to faithfulness. You see, how can we invite other young men and young women in the ministry na kung yung mga anak natin ay wala sa ministry? Wala tayong pagkakaiba doon sa mga nagrarally-rally sa kalsada. Yung mga rebelde, mga kapatid, mga nandyan sa nagkukumbinse sa eskwelahan na magrebelde laban sa gobyerno. You see, kinukumbinse nila na yung mga kabataan sa eskwelahan mag-join sa kanila, pero yung mga anak nila nasa ibang bansa nagpapasarap. Kapatid, hindi natin makukumbinse yung ating mga anak o yung mga young people na mag-join sa gawain ng Panginoon kung mismong ang mga anak natin ay nagpapakasasa sa pleasure ng sanglibutan. We need proper training. It's by the grace of God, kapatid. Now, may mga pastors, in fact, ako po ay kinikriticize na ang mga anak ko daw ay nasa gawain ng Panginoon. Hindi raw nagtatrabaho sa labas. Sabi ko, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa criticism na yan. Sa mga critics na ito. Sapagkat at least alam nila, una sa lahat, na ako'y pastor, ako'y nasa gawain ng Panginoon, at ang aking dalawang anak ay nasa gawain ng Panginoon. Mas mahihiya ako na yung dalawang anak ko, ang isa ay engineer, ang isa ay pilot, at kumikita sila ng malaking pera, pero wala sa gawain na kung saan nandoon ako. Kapatid, kung nag-i-enjoy ako at nakikita ko na ang gawain ito ay tama para sa akin, bakit hindi ko isipin na tama rin ito para sa aking anak? Did you get that? You see, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Si Brother Al ay sundalo. Ngayon, nakikita niya, mga kapatid, ang kanyang anak ay sundalo na rin. See that? Now, di ba nakakatuwa yun? Matindi, mga kapatid, huyang-huya si Brother Al. Pagkatapos manicurista si Sam. Hindi ko lang alam kung anong gagawin ni Brother Al niyan. Baka mamaya naglagay siya ng isang parlor, mga kapatid. Tapos exclusively for the Baptists, for the members. So it's sad. Now listen, kaya nga po, mga kapatid, ang missionary, bago siya lumabas, may goal siya. May goal. Anong goal mo? Sabi ko nga sa inyo kanina, yung makikita nyo, mga kapatid, sa Matthew chapter 28, it is not in detail. Alright? Now, listen, ano yung programa mo? Sabi ko, bago kayo lalabas, alright, una, saan? Pangalawa, ilan ang inaasahan yung first attendance ninyo sa first service? Sir, ang goal ko is 50. Alam niyo kung anong kasunod niya, mga kapatid? Alright, 50 ang gusto niyong maging first attendance ninyo. Kasunod na tanong, saan niyo kukunin yung 50? Alright? Saan mo kukunin yung 50? Pangatlo, paano mo kukunin ang 50? Paano mo iipunin yung 50? Paano mo sila dadalhin sa church? Pangapat. Okay? Then, panglima, ano ang unang-unang mensahe mo? Kapatid, may kasabihan, first impression
What's the last one word? Last. Okay? Now listen. Alam niyo, minsan kapatid, kapag magpapatayo kayo, mga kapatid, ng restaurant, minsan hindi muna kayo nagpapakain. Nagpapatikim. Yung kain, binabayaran na. Yung patikim, libre. You understand? Yung patikim, libre. Alright, bakit? Para listen, pag napatikim ninyo ang mga customers ng luto ninyo, sinasabi nyo sa kanila kung ano ang aasahan nila sa church na ito. I hope you leaders here, you are listening to me. Kapatid, bawat isa sa inyo mga kapatid, wala kahit na anong kalagayan nyo sa buhay ninyo. Kinukonsider ko lagi sa inyo ang aasahan ninyo pag pumunta kayo sa church nito. Huwag niyong sabihin, ay pastor, nasa squatters lang ako, ay pastor, ganito. Listen, alam niyo ba mga kapatid na pare-pares lamang ang buhay natin, na pare-pares lamang ang destiny natin? So kinakailangan i-consider ko kung ano ang aasahan nyo pag pumunta kayo rito. You see, you understand? Sabi ko nga minsan dito sa mga kasama ko, sabi ko, you see, hindi sapagkat kayo matagal ko ng kasama rito, lumago na kayo rito, ay tapos na kayo. Magiging stagnant ang Christian life ninyo. And that's even worst. Pag naging stagnant yan. Pag naging stagnant ang tubig mga kapatid, lalamukin yan. Mangangamu yan, babaho yan. Hindi na maganda. So kinakailangan planuhin ko ngayon kung ano ngayon para hindi maging stagnant yung buhay nila. You understand? In fact, may plano po ako ngayon. Sinabi ko na to actually kay John Hill. Karamihan sa south border, or sa south area, mga taga-south, nandyan lahat halos, kasi dyan ako nagsimula. Nandyan halos ang mga luma at matatagal lang mga miyembro rito. Napapansin niyo ba minsan na halos hindi kayo makapag-involve sa programa ng inyong area kasi medyo, alam niyong, may mas higit pa kayong magagawa dyan. Kaya sabi ko, iipunin ko ngayon, magtatayo ako ngayon ng bagong grupo para sa mga nauna na talaga. See, because ayokong maging stagnant kayo. Kasi ayokong nandun kayo sa grupo ninyo na nanonood na lamang kayo. At para bang tumagal na kayo sundalo, naghihintay na lang ng retirement. You understand that? Merong term na ganyan sa Amerika, nakalimutan ko lang eh. But anyways, yeah, life first. Life first. Yeah, that's it. That's a word. Alam niyo kung ibig sabihin ng life first? Naghihintay na lamang ng kanyang retirement. Wala na, hindi na siya after sa kanyang assignment. Naghihintay na lamang siya na abutan siya ng retirement and then saka siya aalis na. Tapos na ang kanyang assignment. That's life first. But listen to me now. Walang life first sa gawain ng Panginoon. God wants us to enjoy our eternal life while we are here. You do not wait to go to heaven to enjoy your eternal life. God wants you to live that life while you are here. Boy, sana hindi nyo namimiss po ang misaheng ito. Now listen to me now. So makikita nyo kapatid, napakaganda, napakahalaga ng training. Alright? Now, listen. Halimbawa ngayon po, mag-i-start ka ng mission. Alright? For the first year ng iyong mission, what is your plan? Write it down. Listen to me now. Sabi ng Panginoong Kristo, walang nagtayo ng building na hindi naupo at kinonsider yung cost. The cost of the building. Walang hindi naupo. You see? So you have to sit down and make plans. All right? Now, listen. Eto po yan. All right? Ilan ang goal ko sa first year dito? Anong attendance ang gusto kong ma-maintain ko? All right? So, sabi ko nga sa inyo, ilan ang attendance ko sa unang service ko? Ilan ang inaasahan ko darating? Saan ko kukunin yan? All right? Para madetalye yan, alright, maghanap ka ng mga grupo kung nasaan. For example, school. Pasukin mo. Alright? Or, alinman, sabihin natin walang school, pero ilang bahay ang kakatukin mo para mapasok mo, para mag-share ka ng gospel sa araw-araw. Alright?
ilang bahay ang pupuntahan mo sa isang araw para ma-accomplish mo lamang yung 50 attendance mo sa darating na linggo? How long will you work for it? Okay? Ilang araw mo yan, ilang linggo mo yan tatrabahuhin bago ka magsimula ng first service mo. Alright? Pwedeng magkaroon ka muna ng mga Bible study sa bahay mo at sa mga bahay-bahay, ilang bahay. For example, eto may cluster ng bahay rito. Pwede kang gumawa dyan ng isang sentro, mga kapatid, na doon ka magba-Bible study. Ang concept na yan ay concept natin ngayon sa ating tinatawag na mga stations. Sa bahay ni Brother Rudy, ginagawa niya yung stations. Meron ba ngayon doon? Wala? Okay. Dinadala mo na rito. Alright. Brother George, meron. Alright. Now, so, dinadala natin niya ilang bahay, ilang pamilya ang nandoon. Alright? Pero hindi kayo mananatili dyan. Sapagkat meron tayong pagtitipunan na sama-sama tayo, na pinagsama-sama mo ito, ng mga bahay na ito, yung attendance mo ito, attendance mo sa ibang cluster, or isang bahay na kung saan merong cluster, merong community, alright? Dalhin mo yan sa araw ng linggo, then you can meet your attendance, your goal for attendance. Nakuha niyo mga kapatid? Now listen, sinasabi ko po ito sa inyo, hindi sapagkat gusto ko kayong mag-mission. But sinasabi ko sa inyo mga kapatid, because I don't want you to be ignorant sa mga Kristiyano o sa mga missionaries na nagsasabing mahirap sa amin, hindi namin maabot ito, kahit na anong gawin namin na hindi namin magawa. No, sir. You have to strive for masteries. Work hard. Make a plan. Make goals. Create goals. You see, ano po ang gagawin? Alright, mag-create ng goal. Ano na ngayon gagawin? Alright, mag-start? Alright, kung mayroong may eskwelahan, araw-araw, bantay ka doon. Pumunta ka sa school. Bantay ka lang doon. Sabi ko nga, nung itong bumalik kami, si Noel ba? Wala na, tulog na. Kasama ko, ay lumabas mga kapatid. Ang dami, hindi si Pastor Louie yata yun, nag-ooperate face-to-face na po sa Tarlac ngayon. Natsyempohan namin, naglalabasan, galing sa high school, ang dami. Sabi ko, alam mo, kung may tatayo lamang dito mga kapatid, dito lang, aabangan yung mga estudyante, bigay ng tracts. And if you get a chance to talk, share the gospel, go ahead and share the gospel. Pero ang pinakamaganda muna doon mga kapatid, anong goal mo sa araw na ito? Hindi muna ako magsishare kasi gusto kong bigyan ko muna sila ng pamphlets, gusto kong bigyan ko muna sila ng tracts. You see? So, plan schedule na magpapasa ka muna ng tracts. Itong araw na ito, tracts distribution ako. Doon ka lang nakatayo. Paglabas sa mga estudyante, bang, 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 bang. Amen. Ay, pambir, ilang daan yung lumalabas sa mga estudyante, kapatid. Now, kada labas, meron po kaming address dyan. Ito po, free gospel tracts sa inyo, mga young men, mga nagaganda ang babae, naggagawa po ang mga lalaki, free gospel tracts para sa inyo. Alright? Then pagkatapos yan, may address po kami dyan sa likod, and may telephone number ako dyan. If you need anything, if you need counsel, then let me know. Pwede po kayo tumawag dyan or message me. Alright? So, pinapakilala mo lang yung sarili mo. Just pass tracts, pass. And then balik ka na naman, mag-schedule ka naman ng araw kung saan pwede ka na mag-share. Mag-share ka na. Yun yung panahon na sabihin mo, can I talk to you? Pwede ko ba kayong kausapin? Just for 5 minutes or less than 5 minutes. Alright? Now, so that's the thing. So iba yung magpa-pass out ka ng tracts, iba yung magsusoul winning ka, nakakausapin mo na yung tao. You understand what I'm saying? Now, that's the goal. Pwede kang tumayo doon. And mag-schedule ka na naman anong araw ang paglabas ko para mangatok ako sa mga bahay. Alright? Lalabasin ko yung mga bahay. Ganyan po ang sinimulan ko sa San Pedro, mga kapatid. Nung ako'y full-time staff sa San Pedro, ay, ang sabi ko, alright, ganitong araw, pupunta ako sa bahay-bahay. Ganitong araw, pupunta naman ako sa mga business establishment. Alright? So, kapatid, lahat po yan ay nagkaroon ng bunga. Okay? Kinakailan lumabas ako ng Tuesday para may madala akong bisita on Wednesday. You get it?
Do not expect to have first-time visitors on Wednesday kung wala ka namang trinabaho ng Tuesday. Okay? Now, so ang gagawin ko po niyan, iikot ako, magbabahay-bahay ako ng Tuesday. Alright? Bakit bahay-bahay? Kasi pag Wednesday, kapatid, yung business establishment is still open. They are still open. Kasi nagsisimula ang service ng 6 o'clock, nagsasara sila ng 8 o'clock. Okay? So, in-schedule ko ngayon yung business establishment ng Friday. Bakit? Para makarating sila ng Sunday. Kasi Sunday ay may pag-asa na sila ay magsara ng tindahan or sila mga kapatid ay may day off ng Sunday. You see? So, inaaral ko lahat yan, kapatid. Inaaral ko lahat. You see, naalala ko nung araw, mga kapatid, pati ito, inaaral ko pa. Nag-hold ako ng Bible study dyan sa Motorola. Okay? Kung alam niyo yan, Motorola dyan sa may sukat. Nagbabible study po ako dyan. May na-win po ako dyan. Na ngayon, hanggang ngayon, nasa San Pedro pa. Okay? At nakilala po siya dyan. So, nag-hold ako. Tinitsyempohan ko po yan. Pagpupunta ako dyan, ang at least 12 o'clock. Noon time. Para break po nila ng lunch. Okay? Now, sabi ko, hindi po pwede na magtatrabaho lamang ako sa mga taong bahay. Dapat magtrabaho ako sa mga business people. Dapat magtrabaho ako sa mga working people. Alright? Now listen, you understand, ang church, kapatid, alam mo, eto, si Muriel, kasama ko yung nagsisimula pa lamang po dyan sa staff house, mga kapatid. Dito pa si Eva ngayon? Wala? Alright. Kasama ko rin po yan, si Sister Eva. Okay, na ngayon ay nasa Pasay West. Ngayon, alam mo kung sino ang mga sinimulan ko po dyan? Mga katulong sa bahay. Kasi sila yung naiiwan, pag nagnanak on doors ako, sila yung naabutan ko sa bahay nila. Alright? Now, so sila, in other words, ang dami ho ng mga tao doon. Ang dami kong nawiwin ng mga katulong sa bahay. Pero ang kagandahan naman doon, day off sila ng Sunday. Alright? Now, sa mga, dito naman po mga kapatid, sa Motorola, ginawa ko dyan. Alright, sabi ko, pag hold ko ng Bible study, hindi po nagtapos doon sa Bible study sa Motorola, sa office. Inalam ko kung saan sila nakatira. Inalam ko kung saan sila, para mapasok ko yung bahay. Sa tama pamamaraan, ha? So, para mapuntahan ko sila. So, at para madala ko sila. So, ang ginawa ko ngayon, mga kapatid, ito si Brother Willie Dizon, na ngayon ay nasa San Pedro pa. Okay? Ang ginawa ko sa kanya, sabi ko, Brad, attend ka. Eh, wala pa siyang sasakyan nung araw eh. Akalain mo nung araw, sinaga ko siya na wala siyang sasakyan, wala pa talaga. Nagbabas lamang po yan from Sukat, bus, then baba doon sa may Pasita Complex. Pagdating sa Pasita Complex, magta-tricycle. Na-meet ko siya na ganun pa ang buhay niya. Ngayon, kapatid, namuhay siya, na-assign siya sa iba't ibang bansa, at naging maganda ang buhay niya. You know, nagkalap siya ng millions. In other words, talagang nagkapera po siya. At, pero malayo na kami. So, pero alam niyo, ginawa ko sa kanya, para lamang siya makarating ng Wednesday, magba-Bible study ako ng tanghali sa office nila. Sabi ko, Brad, attend ka ng service. Mamayang hapon. Sabi niya, titignan ko lang, Brad, kasi ganito, ganyan. Okay. Alam mo ginawa ko? Inalam ko kung anong oras ang uwian nila. Nagtyaga ho ako maghintay ng bus. Pagbaba niya, inaabangan ko na siya sa bus, sasakay ko siya sa motor. Sabi niya, ay Brad, yeah. Sabi ko, last church, ay, uwi muna ako. Hindi, sakay ka na. Ihatid na kita doon. So, inatid ko sa bahay. Tsinaga ko po yan. Hatid ko sa bahay niya, motor kami, pagdating sa bahay. Paano Brad? Sabi niya, salamat ha. At pupunta. Hindi, sabi ko, hindi. Intayin na kita. Kasi para sabay na tayo pagpunta sa church. Kasi kinakailangan, hindi ako papayag na wala akong kasama na pagpunta sa simbahan sa araw ng Miyerkules. Dapat dala ko yung aking dinidisciple. That's my goal. I have to set my mind na meron ako dapat dala. Hindi po pwedeng wala. Dapat meron akong dala. So ang ginawa ko, hinintay ko siya.
ang kagandahan nito. Ano ba, nakakahiya naman sa'yo? Sabi ko, hindi. Alam ko naman may kape ka dyan. No, ibig sabihin. Siya na ako nagsasabi na gano'n, sige na Brad, sige na. Sige, hintayin mo na lang ako, magbibihis lang ako, magre-refresh lang ako. Pero, mag-ano ka muna, magpalamig ka muna. Sabi ko, wag na Brad. Alam mo nang pagka sinabi, wag na. Alam mo na ang ibig sabihin niya, mga kapatid, labas mo na. You know, and so, what happened is, labas siya, merienda ako. Sabi ko, wow, kita mo na to. Habang may tinatrabaho ka, pinagpapala ka ng Panginoon. So, darating ako sa simbahan, masaya ako. Bakit? Nakamerienda na ako, yung iba walang merienda eh. Kasi nung araw, back in those days, mahirap hanapin ng Pepsi. You see, kaya ang ginawa ko nung araw, nag-Bible study ako sa Pepsi. Oh yeah, wala akong pambili ng Pepsi. Doon sa may harap nyo, Boyet, yung Pepsi Cola doon. Yan kapatid, dyan yun. Sawang-sawa ko na 7-Up, Pepsi, Mirinda. Ng araw, mamimili ka lang. Kasi pag pumasok ka doon ng empleyado, mga kapatid, libre sa lahat sa kantin. Nandun lang yan. Nakalagay lamang yan sa may mga yelo. Walang ref nung araw na walang chiller nung araw eh. Nakababad lamang sa tubig na may yelo. Mambira. Back in those days, kapatid, nakakalimang bote ako. Pero maliliit pa yung Pepsi nung araw. See? Sabi nung dinadalaw ko doon pagkatapos ng Bible study, sabi niya, Pastor, palapalamig ka muna dyan. Hindi niya alam, bago ako nag-Bible study, nakalima na ako. But you understand what I'm saying, kapatid? So, you have to work. Endure hardness. Hindi po pwede rito yung bagot. Hindi po pwede dito yung mainipin. You see, you have to commit to faithfulness. Faithfulness saan? Sa trabaho mo. Saan kayo nilagay ng Panginoon? Trabahuhin mo. So, ilan ang goal mo ngayon sa first service? Okay? May first service, alright, eto ang service mo ngayon, gusto mo magkaroon ng 50, paano ka kukuha ng 50? Anong pamamaraan mo para makuha mo sila at madala mo sila sa church? Consider it. Okay? Consider your sacrifice. Minsan may mga support na talagang isa-sacrifice mo yung support, di bali na maglaga ka lang muna ng okra at kumuha ka lamang ng toyo, may sausaw mo yan, okay, that's fine. You see? Huwag nating endure hardness, kapatid. Hindi ito pasarapan sa buhay. At ang isang manggagawa ng Panginoon kailanman ay hindi isipin at maging pangunahin ang pagpapasarap sa buhay. Trabaho po ito. Naalala ko nung araw si Pastor Hernandez, alas 4 ng madaling araw, nag-aararo muna siya bago mag-soul winning. Alas 4. Alam mo, nagpalabas pa lamang ang araw. You see? Napapanood mismo yan, nakikita mismo yan ni Pastor Ed. Kasi nanliligaw pa lamang siya kay Ate Del nung araw. See? Nakikita niya talaga nagtatrabaho. You have to work. Parang nasilensyo kayo mga full-time dito. Trabaho! Hindi yung iisipin nyo kagad, isa lang ba ang ulam natin? See? Kaya minsan, kapag ikaw ay susuko ng buhay, mamimili ka ng inaasahan mo, gusto labing hamon, gusto laging karne norte ang ulam. Umalis ka na sa trabaho mo sapagkat hindi yan ang aasahan mo at hindi yan makukuha mo. Kinakailang magsimula ka ng matutong kumain ng mga mapupulot mo sa kalsada. At saka mga volunteers, yung mga nagsusuko ng buhay. Na mga manok ba, na kusang pumupunta sa daanan mo. Kasi, sabi ko kahapon, nung pumunta si Doc Sheila doon sa Ramos, meron nakatali doon na 3 kambing, mga kapatid. Sabi ko, tinuro ko ito, mga ganyan. At ito yung mga manggagawa natin dito. Tapos ito yung 3 nakatali na yan. Siya yung mga nagsuko ng buhay at gusto nilang magpagamit sa gawain ng Panginoon. See? So ang kailangan nila mga yan ay peanut butter, and to make, ano tawag nun? Hindi, kare-kare. Yeah, kare-kare. Yeah, kare-kare. You understand that? Now, what I'm saying is this. Alright? Tingnan nyo muna. Saan nyo kukunin yung 50? Paano nyo dadalhin sa church yan?
See? Meron ka bang isang lugar na pagkukunan yan? O kinakailangan magbahay-bahay ka at maipon mo? Ilan ang aasahan mo? Alright? How will you multiply yourself? Learn to multiply yourself. You see? Learn to multiply yourself. Hindi po pwedeng basta na lamang, wag mong sabihin na kukusa ka, alam po yan ni Moriel mga kapatid. First service dyan, binabantayan kong isa habang naliligo. Lalaki po yun mga kapatid, pero hindi ko naman siya nakikita. Hinintay ko talaga. Alright, sige. Hintayin kita. Maliligo lang ako. Sige, hintayin kita, Brad. Tapos maya, ihatid ko naman yan. Ihatid ko muna doon sa building, mga kapatid. Kung saan kami nagtitipon. Pupuntahan ko na naman yung isa. Alright? Sabi niya, kakain lang ako, Brad. Sige, hintayin kita, Brad. Kape ka muna. Huwag na. Sige lang. Ibig sabihin, dali mo na dito yung kape. Alright? So, you understand? Pag kinuha ko na siya, hinatid ko na doon, nawala na yung hinatid ko. Bakit? Naninigarilyo muna doon sa may labas. Pero salamat sa Panginoon, naging usher po yun mga kapatid. Pero naninigarilyo pa rin. But anyways, huwag kayo masyadong maging critics ha. Kayo nga ngayon, nagsinigarilyo pa rin dito eh. But anyways, no. You understand? Kapatid, you have to consider that. Sa halip na ikaw ay magalit kapag ka sila hindi pa nawawala sa pag-inom ng alak, at sa paninigarilyo, sa halip na kayo mag-isip ka kung anong mensahe ang kailangan nila para matigil sila sa paninigarilyo at pag-inom ng alak. Minsan pumunta ako sa isang patay, nag-preach ako sa funeral service. Habang nag-preach ako ng ganyan, may nagiinuman dyan habang nandito yung mga tao. Tapos maya, yung mga nagiinuman parang may naririnig akong ingay. Sabi ko, nilakasan ko yung boses ko. Kaya bilang isang makasalanan, ang lahat, yung pag-inom ng alak, hindi yan ang naging dahilan para maging makasalanan. Pero yung pag-inom ng alak, yan ang ebidensya na ang tao ay makasalanan sapat pinipili niya na sirain ang kanyang katawan. Sabi ng isang lasing, sabi niya, yan, maniwala kayo dyan, yan ang pastor ko. But you know what? Pinsan, revival noon, nandun pa si Pastor Ed. Ang speaker ko si Pastor Ed, revival. Abay, pumunta pa naman lasing at mag-i-special number daw siya. By that time, mga kapatid, lumalaban pa ako sa ring. You know, sabi ko, Brad, baka akala mo sa akin, hindi na ako marunong pumatay ng tao. Sabi niya sa akin, alam ko naman brother, alam ko namang luko-luko ka eh. Sabi niya sa akin, sabi ko, umuwi ka na lang. Pinapahiya mo ako rito ah. Sabi ko na gano'n, bata pa ako sa ministry, lahat, everything sa akin, lahat talaga, I'm telling you. Kinabukasan, naisip-isip ko nung gabi, ba't ko pa siya pinauwi? Sabi ko, that's the time na dapat makinig siya ng salita ng Diyos. Kahit nalasing siya. In fact, sa BNS, nandiyan na kami sa BNS, bago magsimula ang service, meron po doong nakahandusay sa may gate namin. Sa BNS na tayo. Habang nakahandusay, gawa-ganon siya. Laking lalaki. Laki. Sabi ko, lapitan ko. Sabi ko, boss, mukhang nakainom ka yata, ano? Yeah. Sabi ko, okay. Gusto mo ng tubig? Sabi ko, binigyan ko ng tubig, lahat. Sabi ko, naiintindihan mo ba kung magsasalita ako sa'yo, may intindihan mo kaya? Nagpakilala ako sa kanya, ako si brother ganito, and then sinabi ko sa kanya, kapatid, nakinig. At nung makinig, sumunod sa panalangin. Tinanggap niya ang Panginoon. Seryoso mga kapatid. Tapos maya, parang nahimas mo, salamat ha, salamat brother. Sabi ko, gusto mo pa ng tubig? Yeah. Binigyan ko uli ng tubig mga kapatid. Tapos parang gusto tumayo na siya, tapos naayos siya. Sabi ko, gusto mo ba, may service kami ngayon, maupo ka lang sa bandang likod. Naupo siya sa bandang likod mga kapatid. Naligtas. Yung palaman na nahi dyan sa BNS. Nakalimutan ko yung pangalan. Kapatid, mga sumunod ng linggo, baka natatandaan pa ito, I don't know, si Jenny, alam ni Jenny yata itong istorya na ito. Yung matabang lalaki, nakalimutan ko yung pangalan mo, kapatid. Many years ago, you know.
And, mga kapatid, naligtas. Kinasundan. Alam nyo, dala niya na yung kanyang asawa. At nung dinala niya yung kanyang asawa, tuwang-tuwa yung asawa, nagpapasalamat. Alam mong ginawa niya sa akin? Tinahian niya ako ng terno. Sabi ko, ilan pa kayang lasing ang makikita ko rito sa labas nito? You understand? But listen, so ilang ang goal mo, and then pagkatapos, sa loob ng isang taon, ilan ang inaasahan mo? Alright? But here's the thing, kapatid. Magkasama ho rito. Remember what the Bible says. Sabi ni Paul kay Timothy, yung narinig. Maging faithful ka doon sa narinig mo. Pagdating sa Great Commission, merong sinasabi, preach the gospel. So it involves, and teach all things. You see, you understand? So in other words, hindi lamang ang i-consider mo yung pag-knock on doors, kung saan ka kukuha ng tao, kundi i-consider mo yung pananatili ng tao. Alright? But listen to me now. That will be next month. You'll hear me teach on how to maintain people next month. Okay? But listen, for now, ang gusto kong makita mo, set a goal. Sa mga missionaries, set a goal. Okay, ano yung goal na dapat nating iset ngayon? Ilang tao ang gusto mo mangyari sa loob ng isang taon na ito? Paano mo tatrabahuin yan? Paano mo pananatiliin yan? Saan mo kukunin yan? Consider the vehicles kung paano mo dadalhin sila sa simbahan. Alright? Paano mo babalikan yan? Set time for follow-up. Alright? This time, sapagkat nagsimula ka na ngayon ng gawain, may umattend na 50. Alright? So yung 50 na yun, tandaan mo, yan ang tatrabahuhin mo na idadagdag mo sa dati mong ginagawa. So nakita niyo po ang trabaho ng manggagawa ng Panginoon, padagdag ng padagdag ang trabaho niya. Yung una, ang trinabaho ko lamang ay kung paano ako magkakaroon ng 50 sa first service ko. Pangalawang tatrabahuin ko, paano ko pababalikin yung 50? Alright? Para makabalik sila, kinakailangan balikan ko sila. Huwag mong asahan na babalik sila na hindi mo man lamang sila binalikan. Alright? So, anong ginawa ko mga kapatid? Babalikan ko sila. Pa-follow up ko sila. Ano yung tanong ko sa kanila? Kumusta po kayo una sa lahat? Pangalawa, alright. Kumusta naman po yung narinig ninyo? Alright? Review yung kaligtasan. Alright? Tinanggap niyo ang Panginoon bilang sarili ng tagapagligtas. Sigurado niyo na po ba, pagkasakaling dumating sa inyo kamatayan, 100% pupunta na kayo sa langit? Yeah. Alright. What is next? Ngayon, sasabihin ko po sa inyo kung paano kayo paano niyo may enjoy ang iyong buhay bilang isang anak ng Diyos. It is one thing to be a child of God. It's another thing to enjoy of being a child of God. Your life as a child of God. That's another thing. Okay? So kaya nga mga kapatid, dapat maturuan. That is exactly what I'm trying to tell you to do dito po simbahan na ito. You understand? Every time na nag-preach ako rito, nakikita nyo, binabaklas ko yung pampalungkot ninyo. Nilalagyan ko kayo ng pampasaya sa buhay Kristiyano ninyo. Come on, talk to me if you can. Binubombard kayo ng sanglibutang ito. Ang buhay ninyo kinakargahan ng mga bagay na sanglibutan na kontra sa pananampalataya ninyo. At anumang kontra sa listen to me now, huwag niyong i-miss ito kapatid. Anumang kontra sa pananampalataya ninyo ay hindi para sa kasiyahan ninyo. You remember what John said in the book of 1 John? Love not the world, neither the things that are in the world. Why? Because if any man love the world, the love of the Father is not in him. Sino sa inyo ang masaya rito na hindi ka nagbabatian ng tatay ninyo? Come on, talk to me if you can. Young people, come on. Alam mo, mabuti na lang, sinabi ng tatay ko, galit siya sa akin. Sinabihan ako ng tatay ko, huwag kang uwi sa bahay ko ha, huwag ka nang babalik dito. Alam mo, tuwa ako, at least makakaliwaliw ako. Kapatid, salbahay kang anak. Hindi maayos. Ang isang anak na walang magandang relasyon sa kanyang ama, kapatid, tandaan mo yan, hindi maayos na anak yan.
Be careful, young ladies. Be careful, young men. See? Now, ganun din po tayo sa harapan ng Diyos. Hindi kailan magiging masaya tayo kung wala tayong magandang relasyon sa tatay natin, sa ama natin, sa Diyos. Okay? So, kaya kinakailangan may maganda tayong relasyon sa Kanya. Love not the world, neither the things that are in the world. So, what I'm doing here is, tinatanggal ko ang mga magpapalungkot sa inyo at nilalagyan ko ng mga magpapasaya sa inyo. See? Minsan kapatid, hindi nga lang natin nare-realize na yung nagpapasaya sa atin, kailangan pala natin. See? Tingnan nyo mga kapatid. For example, may bisyo kayo, may sigarilyo kayo. Alright? I always preach against that. Bakit? Magdudulot yan ng hindi maganda sa buhay ninyo. Iinom kayo ng alak. Akala nyo masaya kayo pag umiinom kayo ng alak. You see? Pero temporary lamang yan. Gumastos kayo. Pagkatapos may masmasan kayo, may isip nyo na yung ginastos ninyo. Sana binili ko na lang pala ng ulam. Sana binili ko na lang pala ng bigas. Sana binili ko na... You see? So lahat na nagpapalungkot sa inyo, nilalabanan ko po rito para mapalitan ng kasiyahan. No worries kayo pagdating ng pandemic. Bakit? Alam niyo wala kayong kahinaan sa katawan. I hope you understand what I'm talking about here. I mean, this is not new, kapatid. You see, tinatrabaho, iniisip ko yan kung paano nyo mamamahal ng husto ang Diyos. You see, kasi ang mundong ito, lahat na lamang na ginagawa niyan ay pang-attract sa inyo. I-attract kayo na itong gawin mo. Lazada, Shopee, kung ano-anong mga nandiyan mga kapatid. Ket met maya, may tawag, dito na po ako. See, pag pumarada na yung motor, titignan nyo, oops, Lazada, Shopee, Grab, Panda, you know, Panda, pampadami ng, cholesterol, and, pagkatapos susunod yun naman, order, ayun, mga calci block, You understand? Huwag kang makialam dito. Kapatid, maraming beses, mga kapatid, na hindi natin nare-realize na gusto naman nating maging maayos, pero ayaw natin tanggalin. Hindi ho natin pwedeng pagsamahin yan. So you understand kung anong piniprepare ko rito para sa inyo? You see? Now, you understand, sabi ko nga sa inyo nung araw, I don't know kung nakatandaan nyo, ang problema natin ngayon, di ba, naghiwa-hiwalay tayo during the pandemic. So God gave us this wisdom right here. Okay? Now what is next? Sabi ko sa inyo, alam mo mahirap nito kung paano kayo pababalikin dito sa church. So ilan sa inyo ngayon ang nasa screen ngayon, na ginawa nyo ng simbahan yung screen, na samantalang kaya nyo naman pumunta rito. See? Now, that's another thing. You see? Now, sabi nga na, siguro kung ako yung pastor, kapatid, na sasabihin nyo na, alright, di ba, nagtatights naman ako, nag-offering naman ako. Kapatid, sabi ko sa inyo, mas kailangan ko ang paglago ninyo kaysa sa pera ninyo. Mas malaki ang magagawa ninyo pag lumago na kayo kaysa ngayon nagbibigay kayo. See? So what we need, katulad sinabi ko po ng Wednesday, mga kapatid, Christians should desire to grow rather than to change. Growing must be the priority of a Christian, not changing. Growing is the most important thing. Now, paano po nangyayari ito? Alright? Sa pamagitan ng mensahe. Alright? So, next Sunday or next month, mga kapatid, tatalakayin ko po yan. Paano i-maintain yung mga nakarating na? Again, inuulit ko po mga kapatid, paano natin pababalikin yung 50? Paano natin pananatilian? Anong dapat natin gawin? See, you understand? This message, kapatid, simple message, but we really need this. Now, ano ngayon ang silbi nito sa inyong mga nandito na hindi naman kayo pastor at wala naman kayo sa mission field? You should understand that you're always a part of the church mission or the mission of this church. Each of us here is a missionary.
Yung sabi ko sa inyong mag-abang, mamigay ng tracts, bawat isa sa atin dito, pwede natin gawin. You should get involved sa mission natin. Alam niyo ba kung itong malaking simbahan na ito, pinaliliit natin sa pamamagitan ng area. You see, at pagdating sa area, yung mga ayaw kapatid na sasabihin natin, alam mo, sir, kinato ko na yan, binigyan ko na, sinera ko na yan, pero ayaw eh. Hindi ang ibig sabihin, magagalit ka na at kaaway mo yan, sapat ayaw ng gusto mo. No, sir. You have to strive, you have to work, and endure hardness. Hindi po pwede ang pikon. Ang sabi, ang point dito mga kapatid is this: commit to faithfulness. Commit thyself to faithfulness. Be faithful unto death. Kahit saan tayo makarating, but basta I'll be faithful to what God wants me to do. Hindi ko iiwanan ang trabahong ito without a result. I need result. Kapatid, ako'y naniniwala na kapag ang bawat sa atin dito ay ma-orient patungkol sa gawain, kung ano nangyayari doon sa labas, kung anong nangyayari doon sa mga missions natin, I promise you, hindi kayo mahihirapan na magtrabaho dito sa ating kapaligiran. Dito mga kapatid, bawal magdura kasi pag nagdura ka, may tatamaan ka ng tao eh. O, doon sa kanila, mga kapatid, sa bundok. Dumura ka ng pagkalayo-layo, hindi po maabot ang tao eh. You understand what I'm saying? Maraming tao rito, mga kapatid. You can get involved. You can pass out tracts. Sino sa natin dito ang umaalis ng bahay na wala tayong dalang tracts? Promote. Mas nauunahan tayo mag-promote ng Diablo eh. See, makakapag-promote kayo ng mga produkto nyo sa Shopee, sa kung ano naman, sa Lazada, sa kung ano namang promotion. But kailan yung pinopromote nyo? Kailan yung, when was the last time that you promote God's business? Get involved. You see, araw-araw nagsasalita po yung mga manggagawa po natin, ini-encourage tayo araw-araw, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos araw-araw. Get involved. It's not wasting of time. In fact, that is investment. And the best investment is the word, is to invest in the ministry, in the work of the Lord. I hope I'm clear tonight. Kapatid, etong ginagawa natin every last Sunday of the month, inu-orient ko kayo kung anong klaseng gawain meron po tayo. You see, hindi lamang po ito para doon sa mga missions natin, mission churches natin, pero inu-orient ko po kayo sa mga bagay na nandito na dapat po natin tatrabahuhin. You see, kapatid, let us work together in God's ministry. You can involve, everyone here can get involved. Wag mong palipasin ang pagkakataon na katulad nito na hindi ka makapag-involve sa gawain ng Panginoon. It's time to invest. Kapatid, wag mo nang sabihin na balang araw, sabihin mo, kung kailan ka na mahina, kung kailan medyo kinakapos ka na, sabihin mo, gusto ko na mag-involve. You're late. You're late. Tandaan niyo kapatid, you need to possess the ability to teach others also. You've got to possess the ability to influence others. You see, it is very important. Napakahalaga po na makapag-influence ka ng kasama mo sa bahay, ng anak mo, sino man. Sino sa atin ngayon dito mga kapatid, ang meron na kayong ini-influence yan? In other words, meron na kayong disciple. To disciple is to influence. That's it. So I hope this message is clear tonight. And brethren, I'm telling you, you need to set a goal. Kung yung mga misyonary magsiset sila ng goal para sa kanilang mga tao, bawat isa sa atin dito mga kapatid, ay pwede rin tayong mag-set ng goal para sa gawain natin ng Panginoon. Para sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Para sa atin, listen na, huwag niyo i-miss po ito mga kapatid. Okay? Hanggang, anong gusto mong mangyari sa buhay mo bilang isang Kristiyano? As an individual. Alright? Si Jen, sinabi niya kanina, kailangan ko ito. Bakit niya sinabing kailangan ito? Kailangan niya ang simbahang ito. Kailangan niya naririnig dito. Kailangan niya ng guidance. Bakit? Kasi alam niya, balang araw, magre-retire siya. Hindi forever nasa military siya. Hindi forever na ganyan siya, mga kapatid. Magpapamilya siya. Alright? So, kailangan niyang apektuhan ng pinasok niyang simbahan, mga kapatid, yung kanyang pag-raise ng family.
Kailangan niya. Kailangan, bawat isa sa atin dito mga kapatid, kailangan natin ng magandang impluensya. So hindi dapat natin i-miss ito mga kapatid. Alright? So I hope I'm clear sa mensaheng ito, sa gabing ito kapatid. Alright, listen to me now. Wag niyong kakaligtaan na kinakailangan natin na mag-possess ng ability to influence others. And to do that, to comply that, commit to faithfulness. Commit to faithfulness. Am I clear? Shall we all stand? Father, thank you for your words. Bless your words, oh God. Bless your message into the hearts of your people. Kailangan po namin, Panginoon, maunawaan ang mensahe. Kailangan po namin maunawaan kung ano ang purpose ng existence ng church na ito, Panginoon. Bawat simbahan ay malaman po namin kung anong dapat po namin gagawin. Dapat maging maliwanag sa amin ang purpose ng existence, Panginoon, ng bawat gawain. Salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Pangunahan niyo po ang bawat lalapit po sa inyo. Maunawaan namin ang bawat salita niyo, Panginoon. Please, speak to everyone. Your heads are bowed, your eyes are closed, then let's come to the throne of God. Dakilang Diyos, muli po nagpapasalamat kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga salita niyong nahayag. Salamat po sa inyong mga anak, Panginoon. Nakikita niyo po sila tiklop tuhod. Sila'y lumalapit po sa inyo at alam niyo po ang kanilang mga karaingan. Bawat isa po rito, alam ko at naniniwala po ako na kaya niyo pong dinggin at kaya niyo pong tugunan ang kanila pong mga pangailangan, O Diyos. Ngayon po, Panginoon, salamat sa narinig po namin. Ang aming mga nilalapit ngayon ay patungkol sa narinig po namin. Help us, O God, to be faithful and commit ourselves to faithfulness. Thank you for that message. Thank you for your words. In Jesus' name, Amen. All right, thank you. You may be seated. Did you get something from the message? Amen. Amen.